Napakalupit ng interviewing ito ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan. Dahil dito makikita natin na mukhang malabo nang makabalik sa pagkasenador etong si Senator Robin Hood Padilla. Ano po, dahil maliwanag mga kababayan na ito pong si Senator Robin Hood Padilla, sabi ko nga po kanina, talagang malabong makabalik na yan. Kasi nakita na ng taong bayan kung ano yung kaya niyang gawin nung siya ay naging senador. Ano po, talagang, ewan nga natin kung may sariling batas na ba yan na nagawa na pang kanya. Pero para sa akin mga kababayan, malabo na pong makabalik yan. So ngayon, pakinggan natin itong interview ni Sir Ronald Llamas. Kasi sabi po dito sa DZMM Teleradyo, recent corruption scandals may shape 2028 presidential polls. Yan po yung sabi dito. Ayon po sa isang political analyst. So ngayon, ito i-play po natin. Pero sir, etong darating na election, ba wala nga presidential elections, tingin mo dito bubuelta yung mga tao? Walang nagawa, di sige. Dito nyo na makikita, posible ba maging game changer ito? Definitely, Kasi, di ba sabi nga natin, ayan, umulit pa, binoto nyo pa. Definitely, no? Dahil nga, una, hindi na makakatakbo yung presidente ngayon. Tama. Diba? At alam niya, pag nakabalik ang mga Duterte, uubusin sila. No? Hindi lang politically. No? At kasi di ba pag si Sara Duterte nanalo yan, puro paghihiganti po yung nasa isip niyan. Halos puro paghihiganti na lang, hindi na po niya iisipin na magtrabaho para paunlarin ang Pilipinas at tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo rin mga kababayan, ito namang si Robin Padilla, malabo na po makabalik yan sa pagkasenador o kahit na tumakbo yan sa higher position, hindi na rin po makakabalik yan. Kasi ang buwelta ng taong bayan talaga, kung si Robin Padilla nga, kandidato ng 2025, hindi na po mananalo yan ngayon 2028, bibueltahan ng taong bayan si Senator Robin Padilla. At hindi na po mananalo yan. Especially, hindi na rin mananalo yung mga corrupt na politician. Lalo na yung mga nasangkot ngayon. Sina Jinggoy Estrada, mga kababayan, Joel Villanueva. Sa tingin nyo, may chance pa na makabalik yung mga yan? So mukhang malabo na. Anyway, ituloy pa natin. At ikatlo, hindi pwedeng maraming kandidato. Dapat one-on-one lang. Kaya tingin ko doon papunta ang 2028. So itong nangyayari sa atin ngayon, this will shape 2028 presidential elections. Definitely. No? At ngayon Lalo pa kung may, sabi mo nga, yung anti-political dynasty. Yes. Ngayon lang uli ako nakakita ng ganito Tagal na ako sa politika. Nakita ko to ng 80s. Yung ganyang voluntarism, yung ganyang spontaneity, yung ganyang klaseng outrage. Nakita ko uli ngayon. No? Ang kaibahan, merong social media. Noon wala No? Very limited yung exposure. At doon mo lang mailalabas yung ano mo kasi wala I mean, dito kasi, di ba ganyan tayo galit na galit. Pero kapag naglabas ka na, parang ating mga nanay, kapag nagbunga nga na, left okay na off ulit. steam, di ba? Pinalabas mo na yung steam. So ganyan sa social media ngayon. Tingin ko hindi. Dahil nga tuloy, halimbawa, Hindi, sa Sokmed mga kababayan, halimbawa, kung makikita ninyo, pag nagalit ang presidente, hindi lang ngayong araw pinag-uusapan Pinag-uusapan pa yan mga kababayan ng ilang araw. Minsan nga inaabot pa ng isang linggo bago mawala yung issue, yung topic mga kababayan. Pag wala kasi yung social media, let's say nagalit ang presidente ngayon, paglipas niyan mga kababayan, isang araw lang pag-uusapan yan, tapos na. Pero dahil nga may social media na, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung isang bagay, lalo na kung ito ay nagba-viral. Kita nyo ba yung video ni Sara? Nung siya ay nagmura-mura, pinagbantaan niya ang presidente, pinagbantaan niya si First Lady, si House Speaker, hanggang ngayon nga pinag-uusapan pa natin. Di ba mga kababayan, kung gaano kadesperada ito pong si Vice President na maging presidente. Ano po, na humantong na sa point na gusto na po niyang ipatumba ang presidente. Lalo na, yung issue ngayon, nakabago-bago lang. Yung issue ni Secretary Roque na 500, pwede ka makapag-Noche Buena. Doon pa lang mga kababayan, talagang sablay na di ba? Kung iisipin nyo, hanggang ngayon, pinag-uusapan din yon. So ngayon, ituloy natin. Nasa Europe ako, nagsalita ako sa mga kasama nating OFW ron. No? Aba, very intense yung social media. Dito lang sa usapin ng 500 pesos. Isa pa yan. Hanggang today. Umuusok. Hanggang today, nagbibilang sila ng 500 pesos. Hanggang today, At sa mga content nga ng mga hindi matatapos yan. Pero yun sa nga, Sir content Ronald, ka ng mga influencers, di ba? Yung nag-ano sila challenge nung pero Sir Ronald, paano nito, balikan natin paano to ginuguhit yung 2028 election? Well, halimbawa, tumataas ngayon
yung mga approval rating ng mga alternative politicians. No, halimbawa, si Heidi Mendoza, nakakuha ng 8.8 million votes. Walang makinarya, walang resources, walang name recall. Tingin ko mananalo yan sa 2028. Si Shelo Magno, no? Very prominent ngayon sa social media, yung Si ano mga kababayan talaga, ay shoutout kay Ma'am Chaichera, si ano talaga mga kababayan, talagang pilitin natin na manalo, tumakbo ulit, ito pong si ano, itong si si former secretary ng DILG Secretary Benhur Abalos. Kasi ano sayang kasi mga kababayan, lalo na at darating yung 2028, malaking bagay po kapag ka naging senador, ito pong si former Secretary Benhur Abalos, kasi alam natin yung kaya po niyang gawin. Alam na natin yung mga napatunayan po niya, especially sa Mandaluyong, nung panahon na siya po ang mayor po dyan. At lalo na mga kababayan, nung siya po ang naging secretary ng DILG, kita nyo naman po yung mga nagawa po niya. Nung mga panahong tinutugis, ito pong si Nakibulok. Diba? Kahit pinagtutulungan doon sa Senado, talagang hinaharap niya. Ano po, kahit pinagtutulungan ng mga kaalyado ni Kibulok. Pero ganun pa rin katapang, ito pong si Secretary Benhur Abalos. So sa akin, maganda kung tatakbo po siya. Pangalawa, kung tatakbo rin sa pagkasenador, ito pong si General Torre, yan yung mga posibleng mananalo mga kababayan pagdating ng 2028. Kasi marami nga pong mapapalitan. Marami mga mapapalitan dyan na senador, maniwala kayo. kanta niya, yung rap niya na tax ng ina mo, di ba? Oo, yes. Tsaka yung mga paliwanag niya sa nangyayari. Tingin ko, malaki ang chance niyan. Si Chel Jokno. Yung mga sinaing daw. Oo. Oo. Sila Laila de Lima. Tingin ko makakabalik yan eh. No? Diyan. At iba pa. At mga bata pa, sabi mo nga. Nandito nung 2 weeks ago, si General Dodong Lopez, mega love shoutout ha. Torre. No? Ibig sabihin, may mga bago ka na umaangat. No? Tama. Tingin ko, meron ng kapalit sila Robin Hood Padilla, si Idol. May mga kapalit na itong mga si Bato na mukhang huhulihin na, no? May mga kapalit na sila. Kasi marami talaga marami ang mawawala mga kababayan sa Duterte Block. Maniwala kayo sa akin. Kasi si Bato, malapit na ma-ICC yan. Etong si Robin, malabo nang manalo yan sa pagkasenador. Sino pa ba? Yung mga sangkot, sina Jinggoy. Yung iba pa mga kababayan na nasa sangkot sa maanumalyang flood control. Marami diyang mapapalitan na mga senador mga kababayan. Kaya medyo mataas yung aking optimism na may mga bago. So posible pong yung mga nakikita nating frontrunners ngayon, posibleng hindi yun, posibleng yung may mga mababango ngayon, feeling nila sila ay susunod na magiging presidente, pwedeng hindi sila yung susunod na magiging Pwede, presidente. dahil sa ating bansa may mga dark horse eh. Oo. Yung hindi mo inaasahan, paano yung mga nagpaplano, katulad nila Mitra, katulad nila De Venecia, katulad nila Villar, yun pa yung natatalo, di ba? Yung mahaba ang preparasyon. At yung mga At may pera. At yung mga bago lang na sulpot, yung pa yung lumalabas paminsan-minsan, di ba? At Kaya saka, iba yung ating... Tsaka madaragdagan ang mga millennials, Gen Z. Every year, Oo, 3 to every 4 year. million ang Yes. dagdag. So, imaginein mo, malaki rin yung madadagdag na bilang mula sa kanila. At sila, isa rin sila sa nag-shape ng nung nakaraang Midterm election. Midterm elections. Paano yung mga nanalo? Wala sa survey eh. No? Ang Kulelat pa nga eh. Ang pagsusuri ay millennials tsaka Gen Z yun. Halimbawa, yung Akbayan Party List, nakakuha sila ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng party list system. Wala sila sa survey. Pero sa mga schools, number 1 sila. Almost all schools. Sa kabataan. Kabataan, Alam nyo, pinakamaganda sana dito kung maaaprobahan yung pagpapababa ng edad ng pwedeng tumakbong presidente. Kung may bababa sana ng 35 yun mga kababayan, at etong si Mayor Vico Soto ay mapapatakbo ng presidente, maniwala kayo mga kababayan, mukhang malabong manalo etong si Sara Duterte. Especially kung si presidente naman ay may susuportahan mga kababayan na talagang malakas sa publiko, mukhang malabo na rin na manalo ito pong si Sara Duterte. Kasi alam nyo, ang taong bayan re-respect po kay Sara Duterte yan pagdating ng 2028. Maniwala kayo, yung hindi niya pagtatrabaho ng ayos, yung hindi po niya pagtatrabaho ng ayos ngayon, yung mga pagtakas niya tuwing may sakuna, aanihin po niya lahat yan sa 2028. Maniwala kayo. deliver yun. No? Ganun din, halimbawa, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, di ba? Wala sa survey yan eh. Labas sa 12 yan eh. Biglang pumasok sa top 5, top 2. So, yan yung sinasabi natin na bagong elemento. Bago pa lang. Paano kung sa 2028 mas organized na yan? Paano kung sa 2028 mas marami yan? Paano kung sa 2028 meron ng mga ibang kandidato? Tama. Di ba? Vico Soto. Easily, pag tumakbo yan, panalo yan eh. Di ba? Tama. Yan yung mga, Totoo. mga hindi mo iisipin dati.
Diba? Oo. Konsihal, mayor, pero ngayon, pag tumakbo yan, 100% mananalo yan bilang senador. Pero Ang problema, ayaw. Oo. So, ibig yun Sa sa mga older generations ba, talaga bang hindi na rin nabago? I mean, hindi na rin talaga natuto. Di ba yun ang kanta? Well, merong mga ilan. Halimbawa, yung Batang Cayetano, refleksyon ng isang bagong politika. Hindi katulad ng kanyang mga kapatid. No? Potential din yan. No? So, may mga bagong elemento dito. No? I can imagine at least 6 na alternative, na winnable, na pwede sa Senate. No? Baka may 6 pa. No? Kaya ang sinasabi ko, hindi tayo zero. May mga bago. So, ibig sabihin, Sir Ronald, hindi na uso yung palamura sa 2020. Yes, tama. Biko Sandro. Yan yung mga malulupit na tandem, mga kababayan. Alam nyo, ako, talaga kung ako tatanungin, mas gusto ko pa, mga kababayan, na yung presidente, lalaki. Tapos, vice-presidente, lalaki din. Kasi yan talaga, mga kababayan, mas maganda yung magiging kapupuntahan ng isang bansa kapag ka mga lalaki talaga yung namumuno. Hindi naman sa ina-underestimate natin yung mga kababaihan. Ako, malaki yung respeto natin sa mga kababaihan, pero para sa akin kasi mas buo yung pamumuno kapag lalaki, yung namumuno, mga kababayan, ng isang bansa. Kita nyo naman kung ano yung pinaggagawa ni Sara Duterte nung siya ay naging vice-presidente. Kaya para sa akin talaga, mga kababayan, much better lalaki pa rin. 28. Siguro Hindi na- may mga ganun din, no, na kahit papano sa galit, no, ay gagamitin niya. Authenticity ang tawag dyan Diba? Tsaka yung usapang kanto, parang 4 alas. Hoy, kayo nagsabi niyo, Sir Ronald. With due respect, sir, kayo nagsabi niyo. Sir Ronald, yung mga baluarte, Sabi dito, di naaabutin si Sara sa 2028 pag nasentensyahan na yan this coming year. Kaya nga, di ka February. Alam ko, mga kababayan, February yan. ayan, kanya na 6. yan. Parang, di ba, parang may ganong sinasabi. Well, may ganon, pero sabi ko nga, may bagong elemento, merong kabataan na Doon. hindi na madideliver ng baluarte. Ibig sabihin, may sarili ng pag-iisip yan. Hindi na madideliver nung dating mga ward leaders sa barangay. Mga kuna ito, social media sabi. Yun na yung makaka-influence sa kanila. Dati Tama. kasi mga ward leaders yung kasal, binyag, libing. Yung Correct. nagde-deliver. KBP. Iba na ngayon Oo. Iba na. No? Iba na. At hindi ko alam hanggang saan aabot yan Pati ako nasusurpresa Sabi nga ni Cardinal Ambudabit, no? Nasusurpresa Hindi, pag si Sara, sabi dito, I bet to disagree, Sir Jake. I like Hontiveros. Pagka si Sara at si Risa na lang, yung naglalaban, kay Senator Risa Hontiveros talaga ako. hindi ko ibobote si Sara Duterte kahit anong mangyari, mga kababayan. tayo ng tadhana. Yun yung nangyayari ngayon. Nasusurpresa tayo. Kapag tadhana ang nagsalita. Eh, Yan, mahirap pigilin yan. Tama. Diba? Kasi destiny yan Oo. Oo. Pero yun naman, sir, paano naman yung, syempre, merong mga nandyan na nag-iisip ng kanilang political survival. Syempre, pag magsalita ka, pwedeng ikaw yung susunod na pagpiestahan, pagdidiskitahan. So, paano to mga to? So, wala na bang trapo? Ang sukutan ko lang, halimbawa, UAAP Games. May UAAP game, lalo na Ateneo versus Lasal. Lalo na ay UP versus Ateneo. Lahat ng politiko nandyan. Ngayon, wala kang makita ni isa. Bakit? Sumisigaw yung participants. Correct. Kulong na yan, mga kurakot. Tsaka mapapahiya ka lang. Concert sa Araneta. Correct. Diba? Oo. May bagong elemento, no? Ayoko siyang i-overestimate, pero ayoko rin siyang i-underestimate. So, yung Kaya itong mga trapo, medyo nahihiya. Wala nga ako nakikita ngayon mga trapo sa mga restaurant Tsaka nanonood ng UAAP. Di ba, nagtatago na sa mga bahay nila Ibig sabihin, delikado sila. Oo. Tsaka yung, di ba minsan mga dumadalo ng kasal, naging ninong-nina, bibihira na rin na kumuha At very active sa social media. Ngayon, wala kang makita. Tama. Napapahiya So yung mga Yung mga matitinding mag-post, mga kababayan, mag-flex ng mga politiko. Ngayon, nakikita nyo ba nagpo-post sa social media? Nakikita nyo ba lumalabas-labas, mga kababayan, sa kanilang mga bahay-bahay? Nakakakain sa mga magagarang restaurant. Ngayon, hindi na. Wala na kayong gaano makikita ng mga politician, mga kababayan, na pag-alagala kung saan-saan dyan. Kasi nga ang taong bayan lahat nakatutok ngayon dito po sa maanumalyang flood control. Nakatutok ngayon sa pagpapanagot sa mga politician na nabanggit. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, ang dami po kasing pwedeng magbago. Lalo na't matagal pa naman ang 2028, hindi pa nga tapos yung 2026, padating pa lang. Yung 2027, padating pa lang, mga kababayan. So napakatagal pa ng 2028, marami pa ang posibilidad na magbago. Kaya nga yung mga nagsasabi na sure win, makakakuha ng 100 million na boto, etong si Sara Duterte pagdating ng 2028. Kalokohan po yan. Niloloko lang kayo ng mga nagsasabi niyan. merong
fan base na malalaki daw. So, paano Nasaan na sila ngayon? Oo. Minomonitor ko yung iba social media, hindi mo na nakikita. Nako, yan po ang ating abangan sa mga darating na panahon, pero kailangan na nating magtapos. Maraming salamat po. So yan mga kababayan, tama yung sinabi dito ni Sir Ronald Llamas na talagang etong sina Robin Padilla, malabo ng manalo yan sa 2028 mga kababayan. Etong sina Jinggoy Estrada, malabo na rin yan sa 2028 mga kababayan. Yung mga bias dyan sa impeachment, like etong sina Chis Escudero mga kababayan, malabo na pong manalo yan sa 2028. Maniwala man kayo or hindi, may mga bagong mukha tayong makikita sa Senado pagdating po ng 2028. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, dapat ba na hindi na manalo? Etong si Senator Robin Padilla, dapat po ba na hindi na po ito manalo sa 2028 mga kababayan, at yung iba pa na mga kurap, yung iba pa mga kurap na politiko? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan, mga kababayan. So sabi dito ni Mama, ni Mama Teresita Tan, tampo ko sa'yo Jake may discrimination ka. Hindi pa lang lumalabas ang magaling na babaeng magiging presidente. Hindi, sa akin naman mga kababayan, sabi ko nga, hindi ko ina-underestimate. Kasi baka mali lang ako. Baka nagkakamali lang ako. Pero ang pananaw ko kasi mga kababayan, much better pa rin talaga pag lalaki. Kasi sa ginawa ni Sara Duterte, talagang para sa akin much maganda kung lalaki yung magiging leader ng bansa. Pero kung babae naman, yung kagustuhan ng Diyos, hindi po natin pwedeng tanggihan yan. Hindi mananalo ang babaeng leader kung yan po ay kagustuhan ng Diyos. Pero para sa akin, kung ano yung gusto ng Diyos na magiging magiging susunod na leader o susunod na presidente ng Pilipinas, nasa sa kamay pa po niya yon. Pero sa akin, mga kababayan, yung sinabi ko, pananaw ko lamang po yon. Sabi ko nga, kung si Sara Duterte at si Senator Risa na lang yung naglalaban, kay Senator Risa Hontiveros na lang ako. Iboboto ko si Senator Risa kasi alam naman po natin na may paninindigan etong si Senator Risa Hontiveros. Talagang, kita nyo, kahit nag-iisa lang siya dun sa hearing, harapin lang si Kibulok, talagang hinaharap niya. Kaya mga kababayan, hindi ko pa rin isinasarado na magkakaroon ng babaeng leader. Pero para sa akin, much better po talaga kung lalaki. Hindi po discrimination yun pananaw ko lamang po yun. Anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pang masasabi nyo, hingil po dyan sa topic po na yan. At uulitin ko mga kababayan uulitin ko. Dito kay Small Boy, sabi ko nga po sa inyo, araw-araw nating sasabihin to. Kung talaga Small Boy na loyal ka at sinusuportahan mo ang gusto ng presidente mga kababayan na papanagutin lahat ng mga kurap, bakit hindi mo utusan si Alputera na mag-post ng Sara resign sa kanyang social media account? Kasi puro against sa presidente yung pinupost dito. Wait lang. Asan ba yun? Search nga natin kung ano yung balita about doon. Para mahina yung signal ko. Aha. Kita nyo nga mga kababayan, ginawa nila ng kwento yung matanda, diba? Kita nyo kung gaano katindi tong sina Alputera. Sabi dito, hindi ko alam kung paano ninyo nagagawang manlin lang ng ganito. Grabe siguro ang practice nyo. Kaya nyo pang mag-hire ng mga tao at maglabas ng false witnesses para lang maipilit na may biktima kayo. Nay, hindi ko kayo kaaway, pareho tayong may sugatang puso. Pero sana sa halip na humanap ng masisisi, hanapin ninyo ang totoong fraternity na nagpatumba sa anak mo. Doon makikita ang tunay na hustisya, hindi sa pagpaparatang sa taong walang kinalaman. Kapag paninisi at pera lang ang ipinaglaban, nawawala ang katotohanan at lalo pang nawawala ang kapayapaan na dapat sanay para sa anak ninyong na mahinga na. Kasi kung titingnan nyo, sabi dito, paldo na naman si Aling Isabelita. Ito yung nanay na tuwang-tuwa na hindi nabigyan ng interim release. Etong si Digonggong mga kababayan. Dahil nga, pakiramdam niya nabigyan na niya ng hustisya,
yung kanyang anak. Ito, Thank you, God! Hindi siya nakalabas! Salamat talaga. Pagod sa anak ko. Ano ang iyong kumbaga reaction kanina nung asar na asar yung mga didisit dito. Asar na asar yung mga didisit to. Thank you, God! Ah. Naku po. Salamat talaga. Pagod sa anak ko. ano ang iyong kumbaga reaction kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung interim release? Ah. Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang tinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Bakit? Nakatunghay si God sa amin. At siya ang nagbibigay ng katarungan sa amin. Maraming salamat sa kanya. Pa-birthday ng sa anak ko. Kasi birthday niya Opo. ng 26. Thank Siya po you. yung nasawi, ma'am. Ito po yung Ano nasawi. po yung pangalan niya, ma'am? Sunny Espinosa. Ah. Nasawi siya, ma'am, ngayong araw, noong anong taon, ma'am? 2016, 7 massacre. Oh. So, birthday niya ngayon. Birthday niya nung 26. Anong 26? So, Grabe, no? Oo, 2 days ago. So, parang birthday, pa-birthday. Pa-birthday sa kanya na hindi siya nakalabas! Sa balita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa Brad! Kaya pakatanda Ah. mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito! Sana naman matauhan lahat kayo! Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, Wait lang, ba't nawala? Tuloy natin. Thank you, God! Hanggang doon lang pala mga kababayan. So parang pinapalabas nila dito, pinapalabas dito ng mga didiset ng dahil doon sa prat mga kababayan, na wala yung anak ni Inay Isabelita. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, sinasabi rin kasi ni Inay Isabelita, dahil din ito mga kababayan, kumbaga pinalabas lang na prat yan, pero ang totoo talaga mga kababayan, biktima din ito ng AJK nung panahon ni Digonggong. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, asar na asar yung mga didiset, dito po kay Inay Isabelita kasi nga hindi nakalabas ito pong si Digonggong at hindi po napagbigyan ng interim release. So ngayon, ano nga ba yung purpose mga kababayan kung bakit nandito tayo? Kasi kita nyo naman, wala pang ipinopost na Sara resign itong si Alputera. Ano po, so ngayon, yung nasa likod po ni Alputera, sabi ko nga po sa inyo, dumidikit-dikit kay First Lady. Ano po, at di ba natalakay din natin kagabi na di umano mga kababayan, doon po sa sumbong sa Pangulo.ph mga kababayan, talagang naando doon po yung isa sa kapatid ni Small Boy, yung may-ari ng Homeward Construction Corp, na di umano may flood control project na siyam mga kababayan, na yung iba ay magkakapareho po ng amount kahit magkakaiba yung lugar na pinaggawa ng flood control. So ngayon, mga kababayan, uulitin ko ulit, yung panawagan natin kay Small Boy, kung talagang sinusuportahan ninyo ang gobyerno ni PBBM na talagang papanagutin lahat ng kurap, bakit hindi mo utusan si Alputera na mag-post ng Sara resign? O ayan mga kababayan sana utusan nila sa Alputera na mag-post ng Sara resign.